one, mga kapatid, mahalaga maintindihan natin ano ang plano o naisin ng Diyos as far as His standard is concerned in loving our enemies. Nakikita po natin ang ating teksto ngayong hapon dito sa Matthew chapter 5 verses 43 hanggang 45. Actually, itong mga huling talata na ito ay hanggang 47. Pero magfo-focus lamang ho tayo doon sa talatang hanggang talatang 45. So buksan po ninyo ang inyong mga Bibles with me at babasahin po natin ito. Yan. Ang sabi po rito sa Matthew chapter 5 verses 43 hanggang 45, narinig ninyong sinabi, mahalin mo ang kapwa mo at iparamdam mo ang matinding galit mo sa kaaway mo. Grabe yun, no? No, in the Old Testament, mahalin mo yung kapwa mo, pero pag may kagalit ka, paramdam mo yung matinding galit mo sa kaaway mo. Pero, sabi ni Lord, that was in the Old Testament. Now, sabi niya sa verse 44, pero sinasabi ko sa inyo ngayon. Ano po ang sabi ni Lord? Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipag-pray nyo ang mga taong nagpapahirap sa inyo para maging mga anak kayo ng inyong Ama sa langit dahil pinapasikat niya ang araw sa masasama at pati na din sa mabubuti. At nagpapadala siya ng ulan sa mga gumagawa ng mabuti, gayon din naman ng hindi mga mabuti. So, salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. So, ang ating pong natunghayan ay ang katapusang bahagi ng ikalimang kabanata ng Mateo chapter 5. And dito ay nagbibigay siya ng turo. And I'm sure, magiging kapaki-pakinabang ito sa bawat isa sa atin. Dahil tayo bilang mga tao, meron tayong iba't ibang mga karanasan. And habang ginagawa ko nga ito, sabi ko parang ang galing naman ng ni Lord, kasi consistent ito doon sa naging topic niya last Sunday about pag-ihiganti. So ngayon naman, sinabihan tayo ni Lord last Sunday, huwag kang maghiganti. Now, Jesus is telling us, hindi ka lang sa hindi maghihiganti, but you also have to love your enemies. Alam niyo po, ang pagmamahal sa ating kaaway is one of the most challenging commands of Jesus. No, in the Old Testament, sabi nga doon sa verse 43, mahalin mo ang kapwa mo. Kaya lang, ang kabaligtaran naman, pagka yung kapwa mo, kaaway mo, sabi, ipadama mo yung matinding galit. No, kaya sabi na Lord, mukhang hindi balance. Kasi sabi niya ngayon, simple lang, mahalin mo ang kaaway mo. See, mga kapatid, loving our enemies is one of the most challenging commands of Jesus. Bakit? Kasi bilang isang individual, hindi ho natural sa atin ang mahalin natin ang ating kaaway. Madali hong mahalin natin ang ibang mga tao who have treated us so kindly, yung mga taong may malasakit, mga taong nagmamahal sa atin. Madali hong mahalin yung mga taong mabuti at mabait sa atin. But those people, yung pong ibang mga tao na hindi naging mabuti sa atin, those people who took advantage of us, those people who wronged us, and those people who hurt us, sabi nga po mga kapatid, sa totoo lang, mahirap pong mahalin ang ating mga kaaway. Kaya nga, sinasabihan tayo ngayon siguro, alam naman ni Lord na as far as human understanding and human capacity is concerned, alam niya, mahirap. It's really a difficult thing. But God is telling us today, kung nais niyo maging masunurin, you have to love your enemies. Kasi nga po ang ating natural tendency bilang mga human individuals is that when someone wronged us, pag mayroong mga taong gumawa ng hindi mabuti, may mga taong nagsabi ng masama laban sa atin,
Kapagka merong mga tao na nag-take advantage of us, inutangan ka, hindi nagbayad, yung mga gano'n. Pagka merong mga tao na nanira sa pagkatao mo, our natural tendency is to go against our enemies. No, yung bang ang tendency hindi lamang sa ipagtatanggol mo ang sarili mo, kundi ano 'no, aawayin mo siya, talagang hindi mo siya magugustuhan 'no, talagang, magfe-flare up ka dahil sa hindi magandang bagay na ginawa sa'yo. And Jesus can fully understand kung ano po ang nararamdaman natin. Kaya nga dito po sa kanyang Sermon on the Mount, hinamon 'no, chinallenge ng Panginoon ang mga tao, at hindi lamang ho chinallenge ang ating mga paniniwala, but Jesus even raised the standard by commanding us. Sabi niya, imbis na mapuot ka, magalit ka sa kaaway mo, ang utos niya ngayon is to love our enemies as the Father loves us. Amen po ba? No? Mahirap po ito. Pero kapag ito ay ating ginawa, this will actually free us, no? Palalayain tayo nito mula sa matinding bigatin sa ating mga puso. Kaya po, this afternoon, we will try to look at the several responses. No? Again, mga radical responses na ginawa ni Jesus o na tinuro ni Jesus para sundin ng mga tao. Una, sabi po niya dito sa verse 44, kapag meron daw po tayong kaaway, imbis na ang kaaway mo ay paghigantihan mo o yung taong umaaway sa iyo ay pagsalitaan mo na hindi magaganda o isumpa mo, sabi ng Panginoon in verse 44, we have to pray for them. We have to pray to the Father para po sa mga taong quote-unquote umaaway, inaway o umaaway sa atin. Now, tingnan natin ang verse 44. Sabi po rito sa 43 and 44, narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Now, in contrast, in 44, ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Mga kapatid, very clear, no? Straightforward ang sinabi ng Panginoon. Kung noon yan ang practice nyo, kung noon yan ang kaugalian, eto naman ang sinasabi ko ngayon. Hindi na nga niya sinabi yung siguro given na, ibigin mo yung kapwa mo. Pero ang isang bagay na mahirap, isang bagay na kakaiba at mahirap gawin, ay ang ibigin mo ang iyong kapwa, ay ibigin mo ang iyong mga kaaway, at hindi lang ibigin, kundi ipanalangin ang mga umuusig sa inyo. Kasi mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, maraming iba't ibang klase ng mga uri ng mga awayan, di ba? Di tulad ng panahon natin noon, di ba, Pastor? Mas marami palang karanasan si Pastor Wilfred, no? Ang awayan noon, harapan, no? Physical. Ngayon, meron ng iba't ibang awayan eh. Meron ng awayan sa chat, meron ng awayan sa text, meron ng awayan sa social media, may awayan sa Facebook, no? Iba't ibang uri ng awayan. Pero mga kapatid, no? Kaya nga sabi ko, siguro wala tayong naging kaaway physically, but somehow, meron tayong naging problema with the people around us, no? Having a fight over us sa social media, no? Sa iba't ibang mga kapakanan. We are being told na instead na tayo po ay mang-away, imbis na kamuhian mo ang iyong mga kaaway. Ang sabi ni Lord, ibigin mo ang iyong mga kaaway at ipanalangin ang mga taong umuusig sa inyo. Madali o mahirap? Kayo na ho makakasagot niyan. Di ba? No? Pero actually, mahirap. Hirap na isa katuparan. But nonetheless, we have to.
No? Because when we pray for our enemies, kapag ang isa pong taong inapi, kapag ang isang taong tingin niya argabyado siya, and yet instead of taking revenge, instead of retaliating doon sa mga bagay na ginawa sa kanya, pinanalangin niya ang kanyang kaaway. Sabi po rito, we are actually involving the Father, no? No? Nagkakaroon tayo ng realization na kasama pala natin ng Diyos even in our relationship with our enemies. Kaya nga, when we pray for them, no? Nakikita dito na sa ating pananalangin sa mga taong umaaway sa atin o mga taong nakaaway natin is that we are making an act of surrendering, no, everything na nangyari sa buhay natin, even yung tinatawag nating katarungan na maaring dapat natin makamit. No, we are trusting the Lord for everything, no. Kaya nga mahalaga po mga kapatid na ipanalangin natin. Why? They do not know what they are doing. So mga kapatid, mayroon pong panawagan sa atin. Tularan natin si Jesus. Ang mga taong umaway, mga taong nagpaaresto, mga taong nagpapako sa kanya sa krus, while hanging there on the cross, He said, "Forgive them, for they do not know what they are doing." Mga kapatid, mahirap, but we have to pray for our enemies. Here we say that in spite of the injustice that Jesus experienced, sa kabila nung hindi naman tama ang ginawa sa kanya, and yet he asked God to be merciful to the people. So tulad po ng ating Panginoong Yesus, tayo po mga mananampalataya today, we are being called, tinatawag po, no? God is asking us to express the same love to our enemies by praying for them. Ay naninira sa iyo sa Facebook, merong nakikriticize sa iyo, no? May mga taong malalapit sa puso mo na supposed to be supporting you, pero imbis sa suportahan ka, no, ginagawan ka ng issue, ginagawan ka ng chismis, no? Ano pang mga problema. Mga kapatid, instead na sabi nga, mag-retaliate, let us start praying for our enemies. Amen po ba? It is hard, but we have to learn to love our enemies by praying for them. Ang ating nung pananalangin sa ating mga kaaway can actually transform our hearts. Alam niyo po ba na when we start praying for people na hindi mabuti sa atin, pwede ho actually binabago nito ang mga puso natin. Bakit? Kasi of course, pag tayo ay nasaktan, puno tayo ng sama ng loob. Meron tayong mga pain sa ating mga puso. No, all that we wanted is to retaliate sa mga taong gumawa ng hindi maganda sa atin. But when we start praying for our enemies, binabago nito ang puso natin. We start to shift our focus mula doon sa sama ng loob patungo sa pagkakaroon ng habag o awa sa mga taong ito. So mga kapatid, sabi ni Lord, pray for them as the Father loves them. Secondly, na tinuturo po ng Panginoon sa atin, makikita po natin sa verse 45, not only to pray for our enemies, but to love them. No? Aba, grabe. Parang sabi na iba, okay na yung mag-pray eh. Madali lang yata mag-pray para sa mga umaaway sa atin. Pero yung mahalin mo, mas mabigat to, no? Mas malalim. Love like the Father loves them. In verse 45, sabi po dito, upang kayo ay maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. And dito po sa mga preceding verses, sabi po dito, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din naman sa masama, at nagpapaulan siya
sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid. Dito po mapapansin po natin, no? Actually, yung direktang sinabi na hindi mo lang ipanalangin, kundi mahalin mo, di ba? Doon po sa verse 44. Pero dito makikita po natin ang pag-ibig ng Diyos sa pangkalahatan. Bagamat sinasabi nga po sa John chapter 1 verse 12 that only those people who have received Jesus Christ are considered to be children of God. Pero lahat po ng tao were created by God. O, ibig sabihin, hindi lang yung mabubuti, ganyan din ang masasama. Hindi lamang yung mga matutuwid, kundi ganon din ang hindi matutuwid. In other words, kasama po yung ating mga tinuturing na mga kalaban o kaaway. Kasama po sila sa mga taong minamahal ng Diyos. In fact, in John chapter 3, verse 16, di ba? That for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Wala ho siyang pinili na isang sektor lamang, wala siyang pinili na ilang grupo lamang ng mga tao o ilang lahi ng mga tao lang ang kanyang mamahalin. In fact, lahat ng tao. At sabi po rito, kasama dito ang mga taong umaaway sa atin o mga taong whom we consider to be our enemies. And the Word of God is telling us today na hindi mo lang sila ipagpe-pray, kundi mahalin mo din sila. Mahalin natin sila tulad ng pagmamahal ng Diyos sa kanila. Alam ko, kung mahirap na mag-pray, aba, parang mas mahirap yata yung mahalin natin sila. But here, we see na yung lawak ng pagmamahal ng Diyos sa daigdig ay kakaiba. Our Father loves differently from the world. Kasi ang daigdig o ang mundo, mamahalin ka lang kasi mabuti ka at mabait ka. Pero si Lord, minahal ang mundo, minahal ang mga tao, hindi lang dahil sa mabait sila, kundi sa kabila ng kanilang mga kasalanan, God loves them. And in fact, verse 45 says that He gives favor. No? Binibigyan niya ng pabor, binibigyan niya ng pagpapala. Ibig sabihin yung ulan, yung araw, no? I mean, pagka sa panahon na umuulan sa isang lugar, no, hindi ho dito nakaseparate yung matuwid at hindi. No, hindi ho nakaseparate dito yung mabuti at masama, kundi lahat po sila sabay-sabay somehow are benefiting, no, doon sa mga pagpapala na galing sa kalangitan. Kaya nga po, ang pagpapala ng Diyos ay nakalaan din, no, sa mga tao na pinokonsidera natin mga kaaway natin. Mahal sila ng Diyos. And therefore, dapat tayo din ay maging mapagmahal sa ating mga kaaway. Imbis na isumpa natin, mga kapatid, minsan, di ba, parang pagka nasaktan tayo, no? We love to hear stories, mga kwento na minalas ng taong ito o na-aksidente o nagkasakit o naghirap or what. Mga kapatid, one way that we can show our love for our enemies is that not to laugh at them kapag sila ay nagkakaproblema, but to actually pray for them and possibly extend natin ang anumang klase ng pagtulong that we can make to others. Kasi mga kapatid, kung ang Diyos, ang kanyang trato sa atin ay according to what we deserve, no? Kasi lahat tayo makasalanan. I mean, lahat to. I mean, walang makakapagsabi sa atin mabuti ako, matuwid ako. No? Tayo ho, iba't iba. No? In one way or the other. May mga sablay tayo sa buhay natin. Kaya nga ho, kuminsan may mga taong iba sa atin, no, na somehow may sablay sa inyo, nagkamali sa inyo, no. Ginawan tayo ng hindi mabuti, siniraan tayo, no. Gumawa ng mga bagay na hindi hindi mabuti sa pakikitungo natin sa iba. Pero mga kapatid, siguro kung that is also the same way na gagamitin ng Diyos sa atin, no, yung pamamaraan na hindi tayo deserving, lahat tayo actually mapapahamak. So we have to love them.
as the Father loves them. Because God, instead of basing His actions on the way that we treat Him, no, He chooses to be gracious to us. Imbis na hindi tayo naging mabuti sa Diyos, sabi sa Ephesians chapter 2, that we used to be God's enemies, dati tayong kaaway, dati tayong kalaban ng Diyos, dati tayong malayo sa Panginoon. No? Alam niyo ba sa kasaysayan ng buhay ng tao, minsan tayo naging rebelde laban sa Panginoon. And yet, God chooses to be gracious to us. In other words, ang pag-ibig po ng Diyos ay selfless. Ang pag-ibig ng Diyos ay sacrificial. Ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional. Kasi sa Old Testament, mamahalin ka pag mabait ka. Pero pag masama ka, sabi nga matinding galit ang ibibigay sa iyo. Pero sa New Testament, sa Panginoon ngayon, hindi yun ang batayan. It has to be unconditional. And tayo po bilang mga mananampalataya, we are called by God to love in the same manner. Magmahal tayo ng walang iniisip na personal na kapakanan. Magmahal tayo sacrificially at magmahal tayo na walang hinihingi na condition. Because loving our enemies is not based on our feelings. No? Yung kakayahan mo para mahalin mo ang kaaway mo, hindi ho ito nakabase sa kung ano nararamdaman natin. Kasi kung doon mo lang ibabase sa nararamdaman mo, you will choose not to love your enemies. Kasi sinaktan ka di ba? Ginawan ka ng hindi maganda, ginawan ka ng hindi mabuti. Pero ang totoong pag-ibig natin sa ating mga kaaway, dapat nakabase sa ating desisyon na sundin natin ang nais ng Panginoon at hanapin ang ikabubuti ng mga tao, even those people who are trying to harm us. So mga kapatid, as God loves us, kung paano tayong minahal ng Diyos, dapat daw nating mahalin din ang ating mga kaaway. Jesus emphasizes that by loving our enemies, we demonstrate that we are children of our Heavenly Father. Na binigyan ho niya ng diin na ang ating pagmamahal kapag nakaya natin o mga taong kaaway natin, na ipapakita natin, na de-demonstrate natin, napapatotohanan natin that we are actually children of our Heavenly Father. Mabigat po ito, mga kapatid. Pero sa tulong ng Diyos, makakayanan natin to if we are willing to obey sa sinasabi ng Panginoon. Nawa, tulungan tayo. Let's pray. Lord, marami pong salamat sa mga salita mo na aming narinig at natunghayan ngayong hapon. Hindi siya madali. Hindi po siya simpleng bagay that we can just do, Lord, without making a decision sa aming mga puso. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Alam ko po, ang iba-iba sa amin, Lord, we have these several different experiences that others have offended us, that, Lord, other people have hurt, have wronged us, Lord. Lord, dalangin po namin na tulungan mo po kami ngayong hapon na makayanan namin na magpatawad at hindi lamang magpatawad, kundi kayanin namin ipanalangin ng mga taong nanakit sa aming mga buhay at ang aming hindi lamang aming ipanalangin, kundi mahalin din namin ang mga taong ito na gumawa ng hindi maganda sa aming mga buhay. Nawa, tulungan niyo po kami so that, Lord, we will be able to obey and follow your will and mandate para po sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Amen.